Iniulat na isang source na tumanggi umanong ng Chinese Coast Guard ang mga barko sa West Philippine Sea sa gitna ng tumataas na tensyon sa nasabing karagatan dahil sa patuloy na pagharang ng CCG sa mga Filipino ships sa ayungin. Sinabi sa report na hindi umano sumunod ang commanding officer ng Chinese Coast Guard na si Major General Wang Zhongke sa utos ng Chinese Communist Party ang Coast Guard sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag umano na nasabing Chinese commander na siguradong magkakagulo kung sinunod niya ang utos ng Chinese Communist Party at sinabi niya na dapat umanong imbestigahan ito ng pamunuan ng PLA. Sinabi naman ng ilang eksperto na takot umanong gumamit ang Chinese military ng dahas dahil alam nila na sigurado umanong magkakaroon ng isang matinding gulo kapag ginalaw ng kanilang mga sundalo ang Pilipinas. Iniulat ito matapos hinimok ng Pilipinas at European Union ang mga bansang mayroong sigalot sa South China Sea na iwasan ang paggamit ng dahas o pwersa dahil magdadala umano ito ng isang malaking banta sa seguridad sa rehiyon. Nagpahayag ang EU at Pilipinas ng seryosong pagkabahala sa mga aksyon na nagdadala ng panganib sa kapayapaan, seguridad, katatagan at sa rules-based na international order, kabilang ang mga nangyaring insidente kamakailan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ginawa ang apela sa isang pagpupulong ng First Subcommittee on Maritime Cooperation sa ilalim ng Philippine-European Union Partnership and Cooperation Agreement sa Brussels, Belgium. Binanggit din ng dalawang grupo ang mga aktibidad na sumisira umano sa seabed at marine environment sa West Philippine Sea na kung saan ay nakakasagabal sa kabuhayan ng mga fishing communities na direktang nakakaapekto sa food security ng Pilipinas. Sumang-ayon ang Pilipinas at EU na dapat resolbahin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan alinsunod sa international batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng non-militarization at self-restraint sa pagsasagawa ng mga aktibidad ng mga claimants at lahat ng iba pang mga estado, kabilang ang mga nabanggit sa 2000 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na maaaring magpalala sa sitwasyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na inutusan umano ni US President ang US Navy na kumprontahin ang Chinese Coast Guard upang matigil na ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa nasabing karagatan. Ayon sa report ng Pentagon, sinabi umano na panahon na para labanan ng Estados Unidos ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng komunistang bansa. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Pentagon na hindi na umano tama ang mga ginagawa ng China at balak nila itong pigilan sa pamamagitan ng pagdi-deploy ng mga warships sa lugar. Sinabi niya na pinag-aaralan na ngayon ng Pentagon ang pagdi-deploy ng karagdagang barko at plano din nila na permanenteng i-deploy ang kanilang mga warship upang madali itong makapagbigay ng tulong kung sakaling magkakaroon ng anumang insidente sa nasabing karagatan. Ito ay matapos iniulat na maaari umanong humingi ng karagdagang access ang Estados Unidos sa mas maraming military base dito sa Pilipinas sa ilalim ng isang Joint Defense Agreement sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa hepe ng US Indo-Pacific Command. Dinagdagan ng gobyerno ng Pilipinas ang bilang ng mga base na pwedeng gamitin ng US military mula sa 5 hanggang sa 9, isang hakbang na ikinagalit naman ng China
na kung saan nakikita ang arrangement na ito bilang provokatibo at magtataas din ng tensyon sa rehiyon. Sinabi ni Admiral John Aquilino na napag-usapan niya at ng hepe ng Philippine military na si Romeo Brawner ang pagpapalawak pa ng bilang ng mga base na maaaring ma-access ng mga US forces sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sinabi niya na gumawa sila ni General Brawner ng mga rekomendasyon sa kanilang mga senior leaders na ikonsidera ang pagkakaroon ng mga karagdagang military site sa Pilipinas, ngunit binigyang diin niya na ang US ay mag-ooperate lamang sa bansa sa imbitasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mas malapit na pakikipag-ugnayan ng US military sa Pilipinas ay nagdulot ng pagkabahala sa China dahil sa interes nito sa South China Sea, habang ipinapakita din ng Washington ang malakas na suporta nito sa isla ng Taiwan. Sinabi ni Brawner na ang layunin ng EDCA ay para mas mapahusay pa ang mga ginagawa nilang pagsasanay kasama ang mga US troops, lalong-lalo na ang kanilang humanitarian at disaster response, at iginit ng hakbang na ito ay hindi nauugnay sa mga banta sa seguridad sa rehiyon.